Espiritu. Ito po ay, we do not know how to pray. Pangalawa, the Holy Spirit intercedes for us. Pangatlo, pray in the Spirit. Yan. Sa ating pagpapatuloy, maaari po bang tumayo ang bawat isa? Tayo'y sa pagbasa ang salita ng Diyos. Romans chapter 8, verse 26. Amen? Nakita na po. Anong page po yan? 197. Yan, 197. Sa New Testament. Roma 8:26. Ito po ang sinasabi. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang umagang ito na muli po ay mapag-aral kami ng iyong salita. Sama-sama po kaming nag-worship sa iyo at ngayon sama-sama po kaming magpi-feast on your word. Hiningi po namin ang iyong pagpatnubay, O Diyos, at kung may mga kasalanan sa aming puso't isipan, sadya man o hindi, Panginoon, kami po humingi ng tawad sa iyo. Ayaw po namin na ito pong aming mga salitang mapapakinggan ay mahahadlangan o mananakaw ng kaaway. Tulungan mo po kami. O Holy Spirit, gabayan mo po kami. Marami po salamat, Panginoon, at ganoon din po sa aming mga kapatid na nanonood sa online, na ito pong mga salitang kanilang mapapakinggan ay maging kalakasan din po nila, kabusugan sa kanilang mga spirito. Marami po salamat, aming Diyos. In Jesus' name, Amen. Nakakaupo po ang bawat isa. Bilang isang Kristiyano, isa talaga sa pinaka-struggle ay yung pananalangin. Especially pagka bagong Kristiyano ka pa lang. Sino rito nung first time siyang naka-attend sa prayer meeting, narinig niya, ay ganun pala mag-pray. Yung mga Kristiyano, nagsasalita, sabay-sabay. No, kasi nung ako, nung first time ko maka-attend sa prayer meeting, parang pahabaan. Pahabaan talaga. Nakabilog kami nila Pastor John, sabi ko, hindi pa ano. Anong gagawin mo doon? Wala kang masyadong magagawa kasi sila sasalita, tuloy-tuloy sila. Ang gagaling nila mag-pray. Parang nakaka-intimidate somehow. So, bilang isang Kristiyano, ito talaga yung kahinaan natin. Yung mag-pray. May mga iba nahihiya mag-pray pag may mga kasama. Pero kamusta ba mag-pray pag siya na lang mag-isa or tayo na lang mag-isa? Kung nahiya tayo nung may kasama, baka may problema rin tayo pag nagpipray mag-isa. No? Ano po kaya ang dahilan kung bakit ganun? Sapagkat hindi po talaga natin alam kung paano manalangin ng nararapat. Una sa lahat, di natin alam kung paano manalangin. After ilang months, natuto na tayo kung paano manalangin. Ngayon, di naman talaga natin pala alam manalangin ng nararapat. Ano po ba kasi yung natutunan natin sa school? Angel of God. Ano ba kasi? Guardian dear. Your kingdom. Hindi naman ganun. Hindi ko kabisado yun eh. Pero yung mga Aba Ginoong Maria, kabisado natin yan. No? Meron tayong ganyan subject. Kala natin ganun na manalangin, pero hindi po ganun ng proper. Ang tawag po dun dasal. Hindi po panalangin. Ang tawag po dun dasal kasi inuulit lang eh. Hindi po yung panalangin. No. Napupuno ka ng grasya, yung mga ganon. Ang tawag po dun dasal, hindi panalangin. So nalaman ko noon kay Pastor Joe, sabi, hindi yung panalangin, dasal ang tawag diyan kasi inuulit mo lang. Inuulit-ulit mo lang. Ganyan. So, hindi po talaga natin alam kung paanong manalangin ng nararapat. Ibig sabihin, meron palang karapat-dapat na paraan ng pananalangin. Pero kahit tumagal na tayo sa pagiging Kristiyano, even sa point na to, maaaring hindi pa rin natin alam manalangin ng nararapat. Even nga yung mga disciples, the disciples doesn't know how to pray as they should.
Hindi nila alam kung paano manalangin ng nararapat, kaya nagpaturo sila sa Panginoon. No? Meron pang disciple na hiniling niya sa Panginoon na makaupo siya sa tabing trono ni Jesus. Sabi ni Jesus, kaya mo bang inumin yung saro na tatanggapin ko? Ano po yung saro na yon na tatanggapin ni Jesus? Yun yung kasalanan na sanlibutan. Yun yun. Di ba nung nagpipray si Jesus sa Garden of Gethsemane, sabi niya, kung maaari sana, Ama, ay wag kong inumin ang kopang ito ng paghihirap. Pero hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo ang masunod. Nung nagpipray si Jesus doon, pinapakita niya yung agony na kanyang sasapitin. Alam na kasi niya yung agony na sasapitin niya, alam niya yung mangyayari. Sabi niya, kung maaari sana, wag niyang pagdaanan yun, pero hindi ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng kanyang Ama. Yun yung tatanggapin sana ng mga disciples. So, the disciples doesn't know how to pray as they should. Hindi talaga rin nila alam ang tunay na kalooban ng Diyos. We do not know how to pray as we should because prayer is man's weakness. Sabi rin niya sa Romans 8 verse 26a na tumutulong ang Espiritu sa ating kahinaan. Nandiyan na ba, no? Yan. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu, Holy Spirit po yan, no? Espiritu Santo sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin. So kahinaan po talaga yun ng lahat ng tao. Hindi po tayo marunong manalangin. Kahinaan po ng tao ang pananalangin sapagkat nasa laman pa siya. Amen? Habang nasa laman ka, hirap kang manalangin, weakness mong manalangin. Habang nasa laman ka, hindi gusto ng laman mong manalangin. Ang gusto ng laman mo, gawin yung mga bagay na makalaman. Pero ang gustong gawin ng Espiritu mo, gawin yung mga bagay na spiritual, which is pananalangin. No? Sapagkat willing ang Espiritu natin, no? Sige, Mateo 26 verse 41, ayun, no? Willing ang ating Espiritu, pero ang ating laman ay mahina. Matthew 26 verse 41. Yan. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda. Mapapansin nyo, hindi ito capital E. So, ang tinutukoy dito na Espiritu, ang ating Espiritu. Espiritu ng tao yan. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ibig sabihin pala, kung kakausapin natin, kung aalamin natin yung tunay na kagustuhan ng ating totoong tao, which is yung ating Espiritu, ang gusto niyan mag-pray. Ang gusto niyang kumunik sa Diyos. Ang gusto niyan mag-refresh sa kanyang pinagmulan, sa kanyang Creator. No? Yan ang gusto ng ating Espiritu. Yan ang tunay na kagustuhan. Yan ang alam niya makakabuti sa kanya, pero ang ating laman, ayaw. Ang ating laman, mahina. Hindi tumatagal, hindi willing. So habang tayo ay nasa laman na to, magiging challenge natin ang pananalangin. Ibig sabihin, kung challenge tayo sa pananalangin, normal lang pala yan. No? Pero kung gusto nating maging victorious Christian, kailangan natin ma-overcome yung ating pagiging ayaw sa pananalangin. You know, may strategy na ating pwedeng mapag-aralan. Merong mga nagpa-fasting. Pag humihina yung laman nila, doon sila nagiging malakas manalangin. No, dinidefeat talaga eh. So, parang ganito lang, nakwento ko na rin naman sa inyo. So, ang tao, tatlo ang laman. Tatlo ang sangkap ng tao, no? Ano ang unang sangkap ng tao? Espiritu, kaluluwa, laman. Espiritu, kaluluwa, laman. So, nung hiningahan ng Diyos yung tao, sabi, at siya'y naging buhay na kaluluwa. No? Nung hiningahan ng Diyos yung tao, napunta sa kanya yung Espiritu ng Diyos, nabuhay siya. So, ito yung tao, yung soul. Ngayon, may mga tao na tinatawag na carnal man or makalaman. So makalaman dito. So pag ang tao bumaling sa laman, ang tawag sa kanya makalaman. No, makikita mo, pag bumaling siya dyan, yung tao nagiging makalaman. Pag pinapaboran niya yung laman. Pero pag ang tao pinapaboran niya yung espiritu, siya ay taong espiritual. Nagets nyo? So saan babaling yung tao? Sa mga bagay ba makalaman o sa mga bagay ba na espiritual? Hindi po alam ng tao manalangin.
This is our weakness. And evident naman po sa ating mga prayer meeting, no? Na nakakalungkot sa estado po natin ngayon, onti lang po talaga umaattend sa prayer meeting natin. Onti lang po ang umaattend sa ating prayer gathering. Pero pag simbang gabi, marami naman pong umaattend. Simbang gabi-gabi na ano. Yan. Okay. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat yung Holy Spirit yung mismong nag-intercede para sa atin. Pag sinabing intercede, siya yung pumapagitna, no? Intercede, siya yung pumapagitna, siya yung nagko-connect sa atin, no? Siya yung nanguna sa atin. Because He Himself is our helper. Siyang ating gabay, siyang ating patnubay. By the way, bago ako lumalim sa pagdidiscuss nito, mamaya after service, kaya medyo iklian natin. Kasi mamaya after service, magkakaroon din tayo ng parang somehow seminar. Mga mga 15 to 20 minutes. Tungkol yun sa darating na natin, na Bible class. No? Okay lang? Ma-expect ko ba na atin tayo after service, no? Saglit lang naman yun. Discussion lang din. Ayun, thank you so much. And, yan. So, buksan natin, John 14, verse 16. Si Jesus po nagsasalita rito, dadalangin ako sa Ama upang kaibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakilanman. May kita niyo patnubay, capital P, no? Ito po ang Holy Spirit. Upang kaibigyan ng isa pang patnubay. Sa Greek po neto, equivalent helper. Kung paanong helper nila si Jesus, teacher nila si Jesus, equivalent helper po ang Holy Spirit. Hindi po siya mas mababang klase ng patnubay. Equal na patnubay. No? Yan, tinutulungan po tayo ng Holy Spirit sa pananalangin. At ang goal ng Holy Spirit, makasama natin magpakailanman. Sapagkat si Jesus, sa mga panahon na to, malapit na siyang mag-ascend at di nila makakasama physically si Jesus. Pero sa pag-alis si Jesus, makakasama naman ng mga disciples ang kanyang Holy Spirit. No? Napag-aralan natin yan, no? The power from above, the power of Holy Spirit in the life of believers. Kasi kung walang Holy Spirit, hindi po makakapagpatuloy ang ministry. Kung walang Holy Spirit, walang epekto ang ating pananalangin. Yan po yun. Wala. No? At darating yung time na after ng rapture, pag sinabing rapture, no, yan yung aagawin yung mga Christian sa langit. Mag-a-ascend sila sa langit. Makakasama nila si Jesus. Pagdating ng rapture, mga kapatid, wala na tong ministry ng Holy Spirit na mag-guide sa atin sa prayer. Wala na. Ang way ng salvation doon is maging martyr na. Yun. Yun ang way ng salvation. Maging martyr ka, wag ka magpatatak. Pero meron pa rin mag-share ng Word of God sa last times na yun, no? So habang katulong natin ng Holy Spirit, magpaturo tayo sa Kanya kung paano manalangin. Kasi darating yung time, yung prayer natin hindi natatagos, hindi naaabot. Wala na, wala nang katugunan. Even maybe wala nang kapuspusan nung time na yun. Wala nang kapuspusan. No? Pagdating nung time na yun. So, yan. He intercedes for the saints according to the will of God. Romans 8 verse 27. Sige, buksan na lang natin. Ang Diyos, doon na lang sa verse 27b. At ang Diyos na siya nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang galing, yung pamamagitan or yung pananalangin para sa atin ng Holy Spirit ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin or pag nag-pray tayo in the Spirit, imposibleng walang tugon. May tugon po talaga.
Ito po yung klase ng panalangin na hindi nahahadlangan. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos mismo, na nakakaalam ng isipan ng Diyos, sa loobin ng Diyos, yung mananalangin para sa atin. No? At makikita rin natin dito, una, ito ay according to the will of God. Pangalawa, ayan, according to the will of God. Pangalawa, sa 8:28, tignan natin 8:28. Una, it is according to the will of God. Pangalawa, it is according or it is for our good. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ito, para sa ikabubuti nilang umiibig sa Kanya sa ibang translation. So, the prayer of the Spirit or of the Holy Spirit is according to the will of God. Pangalawa, for our good, own good. So, pagka sinabi according to the will of God at pag sinabing for our own good, hindi ibig sabihin magugustuhan mo na agad. Makakabuti yun sa'yo, pero hindi ibig sabihin gusto mo yun agad. Pwedeng masakit yun, pwedeng may tatanggalin sa'yo, pwedeng ililipat ka sa ibang lugar, pero para sa ikabubuti mo yun. At time will tell, the Lord will show na lahat na nangyari yun, nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti nilang nagsisiibig sa Kanya. Panghawakan natin ito mga kapatid. Sapagkat kung ito'y ating pinapanghawakan, wala nang darating sa buhay natin na ikakatakot natin. Alam natin na lahat ng nangyari ay para sa ikabubuti natin. Amen. No? So Romans 8 verse 28, ano lang yung kailangan natin gawin? Ang kailangan lang natin siguraduhin ay mahal natin ng Diyos. No? Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang kailangan lang po natin i-assure ay, mahal ba talaga natin si Lord? Tinawag ba talaga tayo ng Lord? Pasok ba tayo sa malaking plano ng Diyos? Yun lang kailangan natin i-secure. Ibig sabihin, kailangan lang natin ng relasyon sa Diyos. Yan po ang ginagawa ng Holy Spirit para sa atin. Kailangan pong gawin yun ng Holy Spirit. Ipag-pray tayo. Hingin sa Diyos kung ano yung makakabuti para sa atin. Yan. Kaya, minsan may mga dumarating din sa ating challenges eh. Maaaring kasama po yan ang panalangin ng Holy Spirit para sa atin. Pag dumarating yung mga challenges na yan, alam ng Diyos na yun ay para sa ikabubuti natin. Kaya nga, hindi siya literal na pag sinabing para sa makakabuti, ay gusto mo na agad, maaaring masakit siya. Pero para yun sa ikabubuti mo, sa dulo. Yung kailangan po natin ng ganong klaseng faith. Kaya ang mga mature Christian, pag dumadaan sa pagsubok, ang reaksyon nila, nagpapasalamat sa Diyos. Kasi alam na tinugon siya eh. Kasi yung pangyayari niya sa buhay niya ay para sa ikabubuti niya. Pag ganito po ang ating pananampalataya, handa na po nating harapin kahit anumang klaseng pagsubok. Nagigising ka sa umaga, alam mo, kahit anumang mangyari, yung buhay mo umiikot sa palad ng Diyos. No? Na yung nangyayari sa'yo ayon sa mabuting kalooban ng Diyos. Kaya nga, may nagsabi, Purge, pag ako nananalangin ng patience, sinusubok talaga patience ko. Di ba? Sabi rin Ate Grace, mag-ingat sa pananalangin kasi tinutugon niya ng Lord. Pag nag-pray ka ng patience, pag nag-pray ka ng confidence, mas subok yung patience mo, yung confidence mo. Pag nag-pray ka ng love, mas subok yung pagpapatawad mo. Dumarating talaga siya, hindi siya nagkataon lang. Ibig sabihin po, tinugon tayo ng Panginoon sa mga bagay na yun. At yun yung kailangang mong daanan para mabuo sa iyo yung character na yun na gusto mong magkaroon. No? Amen? Holy Spirit intercedes for us with groaning too deep for words. Yan. Siya po ay nananalangin or namamagitan para sa atin na may, tingnan sa Tagalog ate, 26. 14:26. Ayan. Ay, sorry.
Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa pamagitan sa paraang hindi natin kayang sambitin. Ito po, mga kapatid, yung klase ng panalangin na minsan bugtong hininga lang. Bugtong hininga. Or minsan, ang sabi ni Pastor Jun, para kang nanganganak. Tuluuhog. Ito po yung klase ng mga panalangin na hindi kayang hadlangan ng kaaway. Ito po yun, yung mga gantong klase panalangin. At yung mga gantong klase panalangin po, ito po yung pinapangunahan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. No? He intercedes. Yung kanyang pananalangin para sa atin ay hindi masapatan ng mga salita. Ibig sabihin, walang salita ito. Walang salita. Tignan natin ang isa pang klase ng pananalangin. So, praying in the Spirit. So una, pinag-aralan natin, sige mama, pinag-aralan natin, we do not know how to pray. No? Meron ba rito, marunong na talaga mag-pray? Papaturo ako kung paano talaga mag-pray. Kung meron na, yung magaling talaga mag-pray, no? Because we do not know how to pray. The Holy Spirit intercedes for us. And finally, praying in the Spirit. Ito po yung klase ng panalangin na hindi mahahadlangan. And actually, this will be my last main point for today. Sabi sa Ephesians 6 verse 18, tingnan natin, pray at all times. Ephesians 6:18. Pwede ba ma-look up natin? Ito kasi nasbiyan. Ayan. With all prayer and petition at all times in the Spirit. So, sa NASB rito, pray at all times in the Spirit. Ayun o. Pray at all times in the Spirit. Actually, sabi rin ni Pablo, kung maaari, nais niya lahat makapag-pray in the Spirit. Kung maaari. At itong prayer in the Spirit, hindi lang po siya nangyayari tuwing may event. Hindi lang siya nangyayari tuwing may dawn watch, tuwing may encounter, tuwing may retreat, tuwing may praise and worship. Ang gusto ng Lord, ginagawa natin to lagi. Ano ba tong prayer in the Spirit? Prayer in the Spirit, mga kapatid, ay isa sa pinaka magandang halimbawa ng prayer in the Spirit is speaking in tongues. Speaking in different tongues. Ito yung nagpipray ka ng iba't ibang lengguwahe na kadalasan hindi mo rin alam kung ano yung sinasabi, pero meron din mga tao na na-interpret niya kung ano yung sinasabi niya. Are you still with me? So, speaking in tongues. Spiritual po itong bagay na to, na nakapagsalita po tayo ng iba't ibang language habang nagpipray. So, tignan natin sa Acts 2, 3-4. Yan. Ito po yung nangyari sa Acts, sa Pentecost, araw ng Pentecostes. Habang nagkakatipon po yung mga alagad neto, inaantay po nila yung pagdating ng Holy Spirit, nagpipray po sila in one accord. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa. So, nakapikit to mga to pero may nakita silang mga, biglang lumakas yung dumaluhong yung hangin. Malakas na hangin, dumating sa kanila, lumindol, no? Sobrang lakas ng hangin. Tapos may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila sa ulo nila. Tapos silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang, pag nasabing napuspos, napuno. Umapaw, napuno. Nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So after noon, they burst, speaking in tongues. Nagsalita na po silang iba't ibang lengguwahe ay sa pinagkaloob sa kanila ng Holy Spirit. This is a gift from God, no?
Dito, itong speaking in tongues na to. Buksan din natin sa 1 Corinthians chapter 14. Yung sinasabi rito ni Pablo na gusto niya lahat makapag-speaking in tongues. Yan. Sa 14. Yan, buong 14 na lang. Ito, pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Number 1 yan. Pursue love. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalo-lalo na ang makapagmensahe mula sa Diyos. Yan. Ang makapagsalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos, nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya sa mga hiwaga sa tulong ng Espiritu. Mga kapatid, ito po yung praying in the Spirit. When we start na makapag-pray sa pamagitan ng iba't ibang wika, nagsasalita na po tayo or nagpipray na po tayo spiritually. Sobrang halaga po nito, mga kapatid. At sabi nga ni Pablo, kung maaari, gusto ko, lahat kayo ay hangarin nyo magkaroon ng mga spiritual gifts. Ano po ba na idudulot ng speaking in tongues? No? Una, ang nadudulot ng speaking in tongues, siya ay nakikipag-usap sa Diyos at hindi sa tao. 4 verse 2, yan no? Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakipag-usap at hindi sa tao. Yung spirito niya at spirito ng Diyos nag-uugnay. No? May mga panalangin tayo kasi minsan na pinipili natin yung words. Pagka pinagpipray natin yung isang tao, or pag nagpipray tayo in public, pinipili natin yung magagandang words para makapanalangin ng mas maayos. Hindi ko naman sinasabing masama yun. Pero ang pananalangin sa Espiritu Santo, kagaya na ito speaking in tongues, direkta sa Diyos ang panalangin. Ano ibig sabihin nun? Walang hadlang sa panalangin. Ito po yung klase ng panalangin na walang hadlang. Yung Espiritu mo at Espiritu ng Diyos tag-uugnay. Ito yung klase ng panalangin na hindi po nananakaw ng kaaway. Ito po yung klase ng panalangin na pagka nanalangin ka ng gantong klase ng panalangin, tumatagal ka talaga ng ilang oras. Ito po yun. No? Ito po yung yung klase ng panalangin na to. Speaking in tongues. Pastor, naranasan niyo na ba yan? Opo. Bagong Kristiyano pa lang ako neto. Tapos, prayer meeting namin. Okay, prayer meeting namin dyan. Ang ginagawa kasi namin, after ng manalangin, kumakanta kami sa dulo. So yung pagkanta-kanta na yon, hindi na siya yung may gitara, kanya-kanyang kanta ka na. No, kahit ano nang gusto mong kantahin. So after mag-pray, pa-closing na, pero habang nagpipray yung iba, hindi pa ako sanay mag-pray eh. Alam niyo naman, ang dami pa nilang sinasabi, ang dami pa nilang pinagpipray. Ako, wala na akong may pag-pray eh. Ang ginawa ko, kumanta lang ako ng kumanta. Sabi ko, hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Panginoon, purihin ka, mga ganyan. Kumakanta lang ako ng kumakanta hanggang sa nag-umpisa ako mag-speaking in tongues. Yung speaking tongues ko po nun, mga kapatid, may kasama siya panginginig ng katawan. Yung pa ako, nag-shaken siya. Tapos, ang sinasabi ko mga salita, hindi ko makakalimutan sa mga salita, Aba, Ana, Aba, Ana. Paulit-ulit. Hindi ko alam kung bakit. Aba, Ana, Aba, Ana. Nagsalita ako ng ibang language. Paulit-ulit lang yun. Tapos, kasama ko naman na si Pastor, after nun, sabi niya, nag-speaking in tongues kayo nang hindi tinuturuan, sige, turuan ko na kayo. Kung para saan ba yung speaking in tongues. Kasi nag-speaking in tongues na hindi tinuturuan. Nag-speaking in tongues na walang na-expose na may speaking in tongues dito. Ibig sabihin, mga kapatid, yung gift na speaking in tongues talaga is present sa JCOD. Ang mga JCODians po, nagsasalita po ng iba't ibang lengguwahe sa pananalangin. So natutunan ko doon na sa mga lengguwahe, meron lengguwahe ng makalupa. So, merong mga Chinese, Korean, Espanyol, kung anumang mga language, sa totoo lang, mga kapatid. Meron din po mga tinatawag na makalangit na tongues. No? Yun yung mga So, dalawa. Speaking in tongues,
Yung lengguwahe ng tao, una. Pangalawa, lengguwahe ng anghel. So, lengguwahe pala ng tao, pastor sabi ko. Sinearch ko ngayon sa Google. Ano yun? Sinearch ko sa Google Translate. Medyo palyado pa yung Google Translate noong time na yun Mga 2012, ganyan. Pero na-search ko kasi may cling words lang naman Aba, Ana. So, nakita ko siya, Aramaic pala siya. Yung words na yun. Yung Aba, di ba, Father? So, ibig sabihin pala nung Aba, Ana, ako, Ama. Ako, Ama. Yun, ako, Ama tuloy. Ako, Ama tuloy ako. Amen po ba? Palakpakan naman na si Lord. Mga kapatid, nasain po natin na maranasan yung makapanalangin tayo sa spiritual na pananalangin. Prayer in tongues. Paulit-ulit ako nun. Ako, Ama. Yung pala yun. Aba, Ana. Aba, Ana. Aramaic siya. Aba and Ana. Sinearch ko siya. And hindi pa doon natapos. Hindi pa doon natapos. May mga times na, kunyari, nasa school ako, bigla na lang ako mapapa-speaking in tongues. Hindi ko pa talaga siya makontrol dati. Tapos, pagka nag-uusap kami ni Lord, may papashare rin siya sa akin, bigla na lang talaga siya. So ito po, mga kapatid, ay isang spiritual na bagay, hindi lang po siya madalas sa pag-uusapan sa pulpit. Pero ito po mga bagay na to, pinapractice po ito at pag-uusapan po ito sa mga prayer meeting, especially po yung mga leaders po natin na pag-uusapan po yan. No? Meron din, nag-speaking in tongues. Itago ko sa pangalang joke lang. Grabe, buong araw siya nag-speaking in tongues. Buong araw siya hanggang sa bahay. Tuloy-tuloy. Alam nyo, i-describe ko lang sa inyo kung ano yung possible na pakiramdam. Pag nag-speak in tongues ka. Yung bibig mo is gumagalaw siya, lalagyan mo lang ng boses, magkakaroon na siya ng salita. Ganun siyang klase. Ganun po siyang klase, speaking in tongues. Sapagkat ang kausap mo Diyos, hindi tao. Sapagkat pag nag-i-speaking in tongues ka, yung pinapalakas mo yung sarili mo. Ito po ay sikreto para manatiling matatag na Kristiyano. 1 Corinthians 14 verse 4, the one speaking in different tongues edifies himself. 1 Corinthians 14 verse 4. Ito. Ang sariling pananampalataya ang pinapatibay ng nagsasalita ng iba't ibang wika. So yung mga nag-speaking in tongues, matatag yan spiritually. Ngunit ang iglesia ang pinapatibay na nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Itong mensahe mula sa Diyos naman, ang tawag dito, prophecy. No? Ito yung mensahe na maiintindihan ng mga tao. Ngayon, ang speaking in tongues, yung panalangin sa spiritual, pag ito ay na-interpret or napaliwanag ko anong ibig sabihin nito, nagiging propesiya to. At yung propesiya na yon, nagiging kalakasan sa lahat na nakakapakinig. Maniwala kayo mga kapatid. May mga times na nakabilog kami, nagpi-prayer meeting kami, tapos may speaking in tongues, tapos bigla na lang may mas malakas na boses na parang nagpi-preach siya. Pag dumating yung time na yun, tumatahimik kami, pinapakinggan namin yung mga yun. Meron po tayo sa church dito. Prophet, tapos nag-i-interpret din po siya ng mga speaking in tongues. Ito po ay spiritual na bagay. Pag tayo po mga kapatid ay nanalangin sa pamagitan ng Espiritu, ito po ay nakakapagpalakas ng ating sarili una sa lahat. Kahit hindi mo naintindihan kung ano yung immediate na sinasabi, nakakapagpalakas po ng ating spiritual. Ngayon, pag na-interpret yan, nakakapagpalakas yan ng buong church. Amen? Usually kasi it comes in form of warning, revelation, or mismong may isang taong pinapatungkulan, or yung kabuuan ng church, o yung mga panahon na darating, ganun po siya. Ganun po siya kahalaga. Ganun po siya ka-powerful talaga. Speaking in tongues. No. And speaking in tongues with interpretation is like prophecy which edifies the church. Sa verse 5. Ayan, ito yung sabi ni Pablo. Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Gusto ni Pablo lahat. Pero, mas gusto niya,
Ngunit mas gusto kong kayo'y makapagsalita ng mensaheng mula sa Diyos. Hindi po ito yung ini-interpret yung Word of God, ha? Ito po, mga kapatid, ay prophecy. Prophecy po ito. No? Mensaheng mula sa Diyos. Ito yung makareceive ng revelation from God. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita ng iba't ibang wika. Maliban na lamang kung may makapagpaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. Ibig sabihin yung mga prophecy, yung mga warnings, sobrang halaga niya para sa church. Ngayon, yung nagsasalita sa iba't ibang wika, pag hindi na-interpret yung tongues, sarili lang yung lumalakas. Pero pag na-interpret yung tongues, lahat ay lumalakas. Ganun siya. Praying in the Spirit. Ito yung klase ng panalangin na hindi kayang agawin ni Satanas. Hindi po ito kayang mahadlangan ni Satanas. Kahit anong gawin niya. Ito po yung klase ng panalangin na may katugunan. Prayer in tongues. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, nalaman po natin na hindi pala tayo marunong manalangin. Nalaman din po natin ng Espiritu mismo ang gumagabay sa atin sa pananalangin. At nalaman natin ang panalangin sa banal na Espiritu ay panalangin sa iba't ibang wika. Maaari po ba tumayo ang bawat isa? Sino pong magsasabi sa oras na ito, mga kapatid, na Pastor, gusto ko rin po sana ng speaking in tongues na gift. Parang tatlo lang Sino po magsabi na, Pastor, Lord, gusto ko po ng gift na makapag-speaking in tongues sa aking pananalangin. Nagtataka ako, balik tayo dun sa verse yung kanina, sa 5. Nagtataka ako bakit yung ibang mga church, mga relihiyon, hindi na sila naniniwala sa speaking in tongues. At sabi ni Pablo rito, nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Gusto niya nga Noong time na to, namatay na si Jesus at muli na siyang nabuhay. No? Ibig ko sabihin, mga kapatid, hanggang ngayon, present pa rin po ito. At try po natin to hingiin sa Panginoon. Magpakapuspos po tayo sa ating mga private time. Hingin po natin sa Panginoon, Lord, nais ko po makapanalangin sa iba't ibang wika. Upang aking panalangin po ay hindi mahadlangan. Alam niyo, mga kapatid, kung tayo po ay makapag-practice ng speaking in tongues, sabi rito, lalakas yung ating sariling pananampalataya. Pinapalakas nito yung ating sariling pananampalataya. At kung nais nyo po na magkaroon po tayo ng mas malalim na usapan tungkol dito, pwede po kayong matin sa ating mga prayer meeting or sa prayer ng mga workers tuwing Sabado naman po. Diyos, Panginoon, naturo ko na po, Lord God, yung patungkol po sa speaking in tongues, patungkol sa prayer in the Spirit. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa. Ang kaya ko lang pong magawa, Lord God, ay magsalita ayon sa mga bagay na aking nalalaman, mga napag-aralan na ihanda. Ngunit after this, O God, ikaw po, Panginoon, ang kayang makialam sa kanila. Ikaw po ang kayang mag-guide sa kanila. Kung maaari rin po, Panginoon, nais ko pong hilingin na yung aking mga kapatid ay makaranas rin po, magkaroon din po ng ganitong klaseng kaloob. Alisin po mo po, Panginoon, yung mga doubts sa kanilang puso. Sa halip, igtingan po nila ang kanilang pananampalataya sa iyo. Dinadalangin ko, aking Diyos, dinadalangin ko. Panginoon, marami po salamat sa iyo. Luluwalhati ka namin pinagmamapuri sa oras ito, aming Panginoon.
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.